Azriel is from a wealthy family. They owned one of the famous clothing line in the Philippines. Azriel is only child kaya lahat ng luho nito ay naibibigay ng mga magulang niya na walang kahirap-hirap. Azriel is brought with a class, she can manage herself without her parents' money, kaya nito na kumita gamit lang ang ganda at katawan niya, she can earn money by herself. Malaki ang tiwala nito sa sarili na lahat ng naisin niya ay makukuha niya gamit ang ganda at katawan niya. But not Ivan. Nang makilala niya ito ay nakaramdam siya ng excitement dahil wala man lang itong pake sa kanya at masiyadong matalim ang dila nito sa pananalita. She can get what she wants and she will tempt that guy to like her. Here the story started at Azriel sighed as she leaned back on the couch where she was facing her two friends who had been laughing happily. Tumari naman si Azriel sa hangin at malalim na muling bumantong hininga. Damn, I hate this. Ano, Azriel? Ani ni Alicia na pigil ang pagngiti. Damn it, ang unfair. Hindi ako marunong sumayaw, sabi ni Azriel na bagsak ang balikat. You can do this, madali lang naman sa kamay nagtuturo naman sayo, sabi ni Valerie na tumaas-taas ang dalawang kilay. Tangnan yung dalawa kapag kayo hindi nyo ginawa yung sa inyo ha, pagmumura ni Azriel na may paninigurado sa tono nito. Suck, basic. I will start tomorrow. Ani ni Alicia na malapad na ngumiti. I'm not Alicia na Madam Tomorrow, because I'm gonna be Alicia the makeup artist, na may pagmamayabang sa tono. Natawa naman si Azriel at Valerie sa sinabi nito. Ang unfair, paano ka naman Val? Tanong ni Azriel na tumaas ang kanang kilay. I'm gonna be one of the designers, staff pala, mahinang natawa nito. Ang pangit kasi ng trip nyo, langya. Asik ni Azriel na bagsak na samandal. Gaga, for experience lang naman. Hindi naman pwede na puro sarap ka lang, sabat ni Alicia. Let's just enjoy, dugtong nito. Ulol, Alicia, madali kasi yung sayo, ani ni Azriel na tumare sa hangin. Sorry, ang tagal mo kasi mag-isip. Madali lang naman yung sayo, sasayaw ka lang, sabi ni Alicia na mahinang natawa. Ah, talaga lang Alicia. Lintik ka, si Azriel na tumare sa hangin. Gaga ha. Tangnan nyo pareho, kaya nyo yan, ani ni Valerie. Tumanggaw naman si Azriel at pilit na ngumiti, at least pare-pareho sila na may gagawin at hindi lang si Azriel. The next morning ay maagang bumangon si Azriel para manood ng mga dance cover para naman may alam ito kahit na paano at hindi ito mapahiya sa harap ng mga tao. After she watched so many dance video ay bumaba na ito para kumain. Matapos nitong kumain ay nagayos na rin ito para sa pag-alis. Hindi alam ni Azriel kung saan unang mag-tatango, mag-apply kasi ito bilang isa sa mga backup dancer sa isang kilalang entertainment, mag-apply ito not because she really want it but because her friends wants her to do it. Azriel doesn't need a job actually because her family is known for being wealthy. They owned one of the famous clothing lines in the Philippines. Mananalangin ka na lang ba dyan? Anang tinig ng isang lalaki sa likod niya. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig si Azriel na agad gumilid. Sorry, she said and slightly bowed. Hindi naman lumingon ang binata sa kanya at nagtungo lang ito diretso sa counter ng kafe. Kumunot naman ang noo ni Azriel at wala sa sariling tumare sa hangin, porke gwapo ay ang yabang na, anang sa isip nito na tumare sa hangin. Miss Azriel, anang tinig ng babae sa counter. Agad namang lumapit si Azriel sa counter at kinuha ang order nitong cappuccino. Bumalik na si Alay sa kinauupuan nito at bagsak ang balikat na tumare sa hangin, naiinis ito dahil sa totoo lang ay hindi niya talaga ito gusto gawin dahil wala naman siyang alam sa pagsasayaw, oo at nais niya ito ngunit wala nga talaga siyang alam sa pagsasayaw. Damn, buntong hininga nito. Suminsam sandali si Azriel sa coffee nito at agad na rin tumayo, kailangan nito na maging maaga umakyat dahil ang sabi ni Alicia ay mahaba ang pila at kailangan ni Azriel ng practice. Umakyat si Azriel ng second floor ng building dahil doon sila magkikita ni Cleanzo ang magtuturo sa kanya. Excuse me, dito po ba yung practice room? Anang tanong ni Azriel sa lalaking nakaitim na t-shirt at naka-gray na sweatpants.
Yes, you are. He asked. I'm Azriel. Awkward na ngumiti. Tere sa loob, niyaya nito na agad naman pumasok sa loob. Taka namang iniling ni Azriel ang ulo at sumunod na rin sa loob. Malawak ang practice room na ito at tulad ng typical na practice room ay may malaking salamin na kita ang buong katawan mo. I'm Clinzo, and I'm the one who will teach you how to dance. Malapad ang ngiti na inabot ang kamay. Inabot naman agad ni Azriel ang kamay nito. I'm Yulia Azriel Evangelista, she introduced herself. Nice to meet you, Soye. Let's start, ani nito na tumango. Tumango rin naman si Azriel. Inilapag ni Azriel ang gamit nito sa malapit na couch sa loob ng practice room. Sexy dance or hip-hop? Ani ni Clinzo na nakapamewang. Nakagat naman si Azriel ang ibabang labi nito at napaisip. Sexy dance na lang, sagot ni Azriel na tumangaw tango. Okay. Agad namang tumalikod kay Azriel at nagtungo kung nasaan ang sound system. Napahawak naman si Azriel sa sariling dibdib nang marinig ang kantang pinlay nito. If she's not mistaken, it's Chivalry is Dead. Maganda to, sabi ni Clinzo nang lingunin si Azriel. Tumango naman si Azriel sa sinabi nito dahil wala naman siyang alam sa maganda at hindi sa larangan ng pagsasayaw. Actually, kaunting part lang naman ang sasayawin mo dito, ani nito na agad naman pinatay ang music. Nagtungo ang dalawa sa gitna ng practice room. Nakatingin si Azriel sa reflection nito sa salamin habang si Clinzo naman ay nasa gilid niya na ganun rin ang ginagawa. If you need me to perform this, just call me, bulong nito. Tumango naman si Azriel bilang pagsang-ayon. Nagumpisa na nga ang pagtuturo ni Clinzo kay Azriel. Naiilang si Azriel dahil sa eye contact na ginagawa nila ni Clinzo na kailangan sa performance. After an hour ay natapos rin ang pag-insayo nila na walang music. Nahirapan si Azriel na makuha ang step dahil masyadong detalyado ang kilos ni Clinzo na pang-professional talaga. Muling pinatugtog ni Clinzo ang music ngunit hindi pa man natatapos ang intro ay agad rin niya itong pinatay. Kumunat naman ang noo ni Azriel at sinundan ang tingin ni Clinzo sa pinto. The audition is about to begin, let's go, pag-aya nito na magka-cross dibdib. Bumaling naman ang tingin ni Azriel kay Clinzo. Susunod na ko. Tinuturuan ko lang si Azriel, sabi ni Clinzo. Tinuturuan? Akala ko ba mag-audition? Ani nito ba tumaas ang kanang kilay? Oo nga, sagot ni Clinzo. Buntong hininga namang naipikit ni Azriel ang mata. Go, sumama ka na, ang ingay nakakarindi, taboy ni Azriel na tumare sa hangin. Kaya mo na ba? He asked. I can do this, thanks, pasalamat ni Azriel na malapad na ngumiti. Tumango naman si Clinzo. See you later, palm nito bago tuluyang lumabas. Nahuli naman ang kaibigan. Tumaas ang kilay ni Azriel na tinignan ito hanggang sa makalabas ng practice room. Nang hindi na makita ni Azriel ang dalawa ay muli nitong pinaandar ang kanta at mag-isa na nag-practice. She need to do it dahil hindi siya pwede na mapahiya. In front of many people. After 10 minutes of practice ay may isang staff na ang tumawag sa kanya upang magtungo na sa audition room. Malalim na huminga si Azriel, hindi naman siya kinakabahan. Dahil alam niyang makukuha niya ang audition na ito. Binigyan si Azriel ng 5 minutes upang mag-ayos ng sarili kaya agad itong naupo at kinuha ang pouch upang mag-retouch. Yulia Azriel Evangelista. Tumingin naman ang bawat babae na nakapila kay Azriel. Hindi naman pinapansin ni Azriel ang tingin sa kanya ng mga ito at diretso lang ito na naglalakad papasok sa loob ng audition room. Pagpasok sa loob ay bumungad dito ang 2 babae at 3 lalaki. Mukhang mga idol ito dahil sa ganda ng mga mukha ng mga ito. Gustong matawa ni Azriel sa sarili nang pumasok sa isip nito kung sino ang isang babae na nakaupo. Hi, bati ni Ariela sa kanya. Binasa ni Azriel ang labi upang pigilin ang sarili sa pagtawa dahil sa reaksyon ni Ariela na nagpipigil rin sa pagtawa. Ariela is one of her friends na kilala rin sa larangan ng pagsasayaw. Don't laugh and introduce yourself, sabi ng lalaki na hindi gaanong singkit. Agad namang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Azriel. I'm Yulia Azriel Evangelista, 23, pagpapakilala nito. How many years ka nang sumasayaw? He asked. Actually I don't know how to dance but I can, sambit ni Azriel na mapang-akit itong tinignan.
Hindi naman may tatago ang gwapo nitong mukha, maganda ang mata nito na bumagay sa pagkakatanggos ng ilong nito kasabay pa ng matalas nitong panga na dumagdag sa kagwapuhan nito. You don't know how to dance. So why the hell are you here? We don't need your face nor your body. Nagsalubong ang kilay na tanong nito. We need talent, dugtong pa nito. This man is getting on my nerves. Ivan, sabat na tinig ni Clinzo. Oh, really? Sarcastic na tinig ni Azriel. Don't mind him, show us your talent. Agaw ng isang mentor. Pilit namang kinalma ni Azriel ang sarili, malalim itong huminga at malapad na ngumiti. Nagumpisa na ang tugtog kaya naman pamwesto na si Azriel sa gitna, she doesn't know how to dance but she can. Tulad ng itinuro ni Clinzo ay yun ang sinayaw ni Azriel, kabado ngunit pilit na ginawang pantag at kalmado ni Azriel ang bawat galaw niya. She dances with emotions in her face, she can get what she wants and she wants this so she will get this. Wow, you did very great, bati ni Ariela na pumalakpak. You did well, si Clinzo. Thank you, malapad ang ngiti na tango ni Azriel. That's so basic, arroganting tinig ni Ivan na walang emosyon. Ivan, it's her first time so that's given, sabi ng isang babae na lumingon kay Ivan. Tumari naman si Azriel sa hangin, naiinis na ito dahil kanina pa ito ipal. So, Azriel, we will call you tomorrow, okay? Sabi ni Ariela na nakangiti na tumango. Tumango naman si Azriel at ngumiti maliban kay Ivan dahil busangot pa rin ang mukha nito at halos hindi may pinta ang mukha, ganun ba talaga kaayaw nito kay Azriel? Halos lahat ng mga lalaki ay naghahabol sa kanya ngunit sa pagkakataong ito ay may isang lalaki ang tumanggi sa kanya. Paglabas ni Azriel ng audition room ay agad itong nagtungo sa gilid upang sandaling naupo, hindi pa kasi sila pwede na umuwi dahil kailan pa nilang hintayin kung sino ang magiging mentor nila. While waiting ay nag-scroll muna si Azriel sa social media niya upang hindi naman siya outdated sa nangyayari sa paligid niya. She saw a video interview ito ng pinsan niyang si Clivian. The question for Clivian is, if he has a sister who is among his members that he will introduce. To this, ngiwing ani nito, sa pinsan mo na lang, anang tinig ng isang member nito. Sumama naman ang tingin ni Clivian sa member nito na nagsalita. Wala akong ipapakilala, sagot nito. Kunwari lang naman. Okay, I think si Ivan. Mga tipo kasi nun mga pa-hard to get. Mahina namang natawa si Azriel sa sagot nito, masyado siyang kilala ng pinsan nito. Hindi na ipinagpatuloy ni Azriel ang panonood dahil isa-isa ang tinatawag ang mga nag-audition. Pagpasok sa loob ay agad na tumama ang tingin ni Azriel kay Ivan, so pa-hard to get ka pala, anang isip ni Azriel na wala sa sariling ngumisi. The rest of you, si Jaime ang magtuturo sa inyo, sabi ni Ariela na tinuro ang mga kababaihan sa gilid ni Azriel. And you, si Ivan ang mentor mo dahil hindi ka pa ganun ka marunong, sabi ni Ariela na tinuro si Azriel. Tumango naman si Azriel at pilit na ngumiti. Lumabas na ang lahat ngunit naiwan si Azriel at Ivan sa loob ng audition room. Alam ba ni Clivian na nandito ka? He asked. How did you know? Tanong ni Azriel na tumaas ang kanang kilay nito. Sok, kulang na lang ipagsigawan nun na pinsan mo siya, ngiwi nitong ngumisi. He's very protective, dugtong nito. Nangiti naman si Azriel, totoo naman na protective ito pagdating kay Azriel dahil siya lang ang nag-iisang babae sa lahat ng magpipinsan. I'm sure tomorrow, hindi ka napapasok kapag nakapag-usap na kayo, sabi nito na tumayo sa kinauupuan at lumapit kay Azriel. Well, let's see, sagot ni Azriel na ngumisi. Mapang-akit itong naglakad palapit sa nakatayong si Ivan. See you tomorrow, she whispered. Nagsalubong naman ang kilay ni Ivan at diretsyong tinignan si Azriel sa mata. Don't try to seduce me, ikinataas ang makapal nitong kilay. Kunwari na may namilog ang bibig ni Azriel at kaunti pang lumapit kay Ivan. I'm not seducing you, sabi ni Azriel na humawak sa leeg ni Ivan at agad itong dinampya ng mabilis na halik sa labi. See you tomorrow, sambit ni Azriel na tila walang nangyari. Tumalikod na ito at iniwan si Ivan sa loob. Gustong matawa ni Azriel sa sarili dahil sa ginawa niyang paghalik kay Ivan. Azriel laughed softly when she remembered the reaction on Ivan's face, nanlaki kasi ang mata nito na akala mo'y nakakita ng multo.
Agad naman nahinto si Azriel sa kinatatayuan nito nang makasalubong si Clivian na bigla kumunot ang noo at dumilim ang mukha. What the heck? Sabi nito na tumaas ang kanang kilay. Good morning, malapad ang ngiti na ani ni Azriel. Huwag mo kong nginitian, anong ginagawa mo dito? Inis na tanong nito. Nag-audition ako, sagot ni Azriel. Tere nga dito, sabay hinawakan ang kamay ni Azriel at inakay ito muli papasok sa nilabasan niyang audition room. Ivan. Hindi makapaniwala na tinig ni Clivian nang si Ivan ang bumungad sa kanya. Tapos na practice? Tanong ni Ivan. Kumakain na sila, sagot nito. Boo. This is my cousin, pakilala ni Clivian na bumaling kay Azriel. I know, tango ni Ivan. She auditioned here earlier, dugtong nito. Audition. Are you out of your mind? Paniga ni Clivian na tumaas ang kilay na bumaling kay Azriel. What? Sagot naman ni Azriel. I'm into dancing this past few days, sabi nito na nag-iwas ng tingin. Into. Zylex. Are you kidding me? Hindi to dance class, sarcastic na sambit ni Clivian. I need to go, maiwan ko muna kayo, palom ni Ivan na tinapik ang braso ni Clivian bago tuluyang lumabas. Sinundan naman ni Azriel ng tingin si Ivan na lumabas ng pinto. I know, Clivian. I just want it. Pilit ni Azriel na bumalik ang tingin kay Clivian. You just want this kaya ka nag-audition. What a spoiled brat, dagdag nito na sarcastic na natawa. Tumigil ka, hindi to laro, agad namang nagseryoso ang mukha. I'm not spoiled, gusto ko to at saka ano naman sayo. Rebelding panagot ni Azriel. Ano naman sakin? Are you kidding me, you damn spoiled brat? Nag-aambang tinignan si Azriel. I said I'm not spoiled. Asik ni Azriel na tumaas ang tono. Oh yes, you are. Umuwi ka na at huwag ka na babalik dito, panaboy ni Clivian. I really want this, pilit ni Azriel na naiyuko ang ulo nito. Alam ni Azriel na hindi na niya mababago ang gusto ni Clivian, ngunit iisa lang ang magagawa niya para mabago ang gusto nito. She needs to cry. Naluluha naman na nagangat ng tingin si Azriel kay Clivian. Do I need to say please? Pagpapaawang tono nito. I want this, kaya ko naman, dugtong nito. Fine. Asik nito na bamantong hininga. But please, don't interact with any male species and especially with my members, pakiusap nito. Tumanggaw naman si Azriel at agad na niyakap ang pinsan nito. Clivian is one of her cousin na sobrang malapit sa puso niya kasi ito ang pinaka-close niya dahil ito lang naman ang pinsan niya na hindi strict. Ivan's POV. Diretso ang tingin nito na naglalakad habang ang isip naman nito ay puno ng memorya na paghalik ni Azriel sa kanya. That girl is insane for kissing him without any permission ngunit hindi naman maitatanggi ni Ivan na nagustuhan niya ang halik ba iyon ngunit ang hindi lang nito nagustuhan ay kung pangilan siya sa hinalikan ni Azriel. The hell? Inis nitong sinukli ang buhok paitaas. Bagsak na binuksan ni Ivan ang pinto patungo sa practice room. Bumungad naman sa kanya ang members na may kanya-kanyang pwesto na nakaupo sa sahig ng practice room. Nasaan si Clivian? Akala ko ba tatawagan ka lang niya? Ani ni Zaylor na may hawak na Pringles. Gago yun dugtong nito. Susunod na yun. Kausap niya lang yung pinsan niya. Ani ni Ivan na nilagpasan naman si Zaylor na ngumunguya. Pinsan niya, yung babae. Ani ni Ken mula sa gilid na nagangat ng tingin kay Ivan. Oo, she's so pretty, sabi ni Clinzo na mahinang natawa. Kaya ngayon gets ko na, kung bakit sobrang ingat ni Clivian sa kanya, dugtong nito. Hindi naman nag-react si Ivan dahil tunay nga naman na maganda ito at hindi naman maitatanggi ang bagay na yo. Tangna mo, Ken, babero ka, mura ni Zaylor na binato si Ken ng piraso ng Pringles. Gago ka, tinanong ko lang, pagdedepensa ni Ken sa sarili. Ulol, kilala kita mula ulo mukha kang paa, ani ni Clinzo. O talaga, ikaw mukha kang alipangga sagot naman ni Ken. Walang imak naman na iniwan ni Ivan ang dalawa at naupo sa malapit na couch. Bagsak nitong sinandal ang likod at hinawakan ang sarili nitong labi, hindi mawala sa isip nito ang paghalik ni Azriel kahit na anong alis niya. Klievion. Girlfriend mo, ani ni Ken. Kliev. Agad namang bumaling ang tingin ni Ivan sa pinto kung saan bumungad sa paningin niya si Clivian at Azriel na magkasama.
Pansin ang malapad ng ngiti sa mukha ni Azriel na nagliwanag ang mukha nang makita ng mga kasama nito. This is my cousin, Azriel, ani ni Clivia na bumaling ang tingin kay Azriel na nasa likod nito. Para namang mga aso na tumango ang mga kaibigan nito. I'm Ken. I'm Zayler. Cleanzo. Bumaling naman ang tingin ng tatlo kay Ivan na nanatili na nakaupo sa couch. That's Ivan. Mukhang tahimik pero hindi, ani ni Ken na tinuro si Ivan sa couch. Ngumiti naman si Ivan at tumango nang mapansin ang tingin ni Azriel na bumaling sa kanya. Nice to meet you, bati ni Azriel na malapad na ngumiti. Tang ninyo umayos kayo. Wala akong mababalitaan na mag-message sa'yo dyan, ani ni Clivian na may nag-aambang tono. Gago, mura ni Ken na natatawa na nag-iwas ng tingin. Tang na ka, Ken, umayos ka, asar na sabi ni Clivian na bumaling kay Ken. Pidgel naman sa pagtawa na umiling si Ken. Hindi na muling binalingan ni Ivan ng tingin ang mga kaibigan nito at sa halip ay nilabas nito ang sariling cellphone at binuksan ng social media nito. Ilang minuto rin ang nakalipas nang masiupo ang mga kaibigan nito kasama si Ivan. Naunang tumabi si Clivian kay Ivan at umakbay dito. Ikaw yung magtuturo sa kanya. Ani nito na bumitaw sa pagkakaabay. Bumaling si Ivan ang nagtatanong na tingin kay Clivian. Kay Azriel, ani nito. Yes, ani ni Ivan. Natumango. Don't worry, sagot ni Ivan. I will take care of her. You sure? Paninigurado ni Clivian. Yeah, she's not my type kung iniisip mo na jojowain ko yung pinsan mo, ani ni Ivan na mahinang dugtong nito. That's good, ani nito na ngumiti. Maganda ng malinaw, dugtong naman ni Clivian. Ivan isn't sure of what he said, maganda si Azriel hindi nga lang mukhang mabait but he's not sure of what he just said. Azriel, gago ka, bakit naman hinalikan mo agad? Gulat na tanong ni Alicia kay Azriel. Tang na ka, pinakita mo agad na malandi ka. Dapat man lang nagpabebe ka, pasak naman ni Valerie. Naipikit naman ni Azriel ang mata nito dahil sa pagsisi sa ginawa niya. Hindi naman kasi nito sinasadya na halikan si Ivan, nais lang naman nito sana nasa rin si Ivan ngunit tila may sariling buhay ang labi niya at hinalikan ito. Masaya naman ba, malambot ba labi? Agad naman na tanong ni Alicia. Yes, ang lambot ng labi niya. Ani ni Azriel nang alalahanin nito ang paghalik niya sa labi ni Ivan na para siyang humalik sa ulap. Ang heret mo, tang na ka, pagmumura ni Alicia na hinampas si Azriel. Hindi naman umimik si Azriel at nag-iwas na lang ng tingin sa dalawang kaibigan. Azriel is a bit curious if Ivan has a girlfriend dahil kung meron itong girlfriend ay iiwasan niya ito para less trouble. Alicia, kamusta naman ang pagiging makeup artist mo? Tanong ni Valerie. Okay naman, nakaka-enjoy dahil sa mga gwapong mukha na nahahawakan ko, sabi nito na bagsak ang likod na samandal. Ikaw, si Azriel ang nagtanong. Okay naman, hindi naman mahirap maging stylist, ani ni Valerie na nag-cross ang braso sa dibdib. That's good, kailangan niyong itago ang identity niyo, ani ni Azriel. Tanga na mo, paano ka ikilala ng members na pinsan ka ni Clivian, ani ni Valerie. Clivian, ngiwing ani ni Alicia, pinsan niya, hindi mo pa ba nakikita? Ngiwing ani ni Valerie na tinuro si Azriel. Hindi ko pa nakikita. I'm kinda curious, sabi ni Alicia na lumungkot ang mukha. Next week, birthday niya. Isasama ko kayo, ani ni Azriel. Agad naman na tumango ang dalawa nitong kaibigan dahil sa tuwa na tila akala mo naman ay first time pumunta sa birthday. Hapon na nang lumabas si Azriel na mag-isa upang bisitahin ang shop nila kung saan malapit lang rin naman sa village nila. She's alone and enjoying herself. She rarely spend time with herself dahil madalas ay kasama niya ang mga kaibigan niya. Diretso ang tingin ni Azriel sa daan habang nagmamaneho. Pagdating ni Azriel sa parking lot ng shop nila ay agad rin ito na bumaba at sinuot ang shades niya na siya mismo ang nagdesenyo. Hindi na nagtaka si Azriel sa dami ng tao sa shop nila dahil kaka-launch lang nila ng new summer collection na iilan doon ay siya mismo ang nag-design. This past few days kasi ang inspired ito sa pagde-design. Hi, ma'am. Good afternoon. Tumango lang naman si Azriel at malapad na ngumiti. Dumiretso na ito ng pasok sa shop. Kumunot naman ang noo nito nang makita kung bakit maraming tao. Nandito pala si Andre ang sikat na modelo ng isa sa endorser ng brand nila.
Tumari si Azriel sa hangin at hindi na ito binalingan ng tingin. Diretsyong naglakad si Azriel at nagtungo sa office ng ama nito na nasa loob lang rin. Dad, ani ni Azriel na kaunting sumilip sa pinto. Good afternoon, bati ni Azriel sa ama at tuluyang pumasok. Good afternoon, anong nakain mo at bumisita ka dito? Panimula ng ama nito na sandaling nagangat ng tingin kay Azriel. Dad, you're so mean, ani ni Azriel na tumari sa hangin. I'm so bored, pabagsak na naupo sa couch. Kaya andito ka. Do I like a clown to you? Sagot ng ama nito na mahinang natawa. Dad, naman. Asik ni Azriel. Kidding, have you eaten? Tanong ng ama nito. I'm not hungry, sagot ni Azriel na. Nag-iwas ng tingin. I heard, nag-apply ka daw sa OXE. Ani ng ama nito. Yes, who tell you? Ani ni Azriel. Taylor, Jayan. That dumbass, sambit ni Azriel na tumari sa hangin. Watch your word, sabi ng ama ni Azriel na may pagbabanta. I'm sorry, Dad. How did they know? Ani ni Azriel na kunot ang noo. I don't know, itanong mo kay Clivian, sagot ng ama nito na umiling-iling. Daddy, pagsabihan mo naman kasi sila kuya na wag masyadong strict, paano ako magka-boyfriend kung ganyan sila sakin? Irritable na ani ni Azriel na kunot ang noo. Azriel, you're the only girl in this family, kaya naiintindihan ko na ganyan sila sayo, dun ka sa daddy nila magalit. Sabi ng ama nito na nagpipigil sa pagtawa. Dad, tawa ka ng tawa, nakakainis na, patampo nito na hamaba ang nguso. I'm sorry, honey, alaw ng ama nito. Hindi naman umimik si Azriel at pag-iwas ng tingin sa ama. Hindi rin naman nagtagal si Azriel sa office ng ama at nagdesisyon rin ito agad ba umuwi na dahil nawala na ito sa mood na mag-ikot-ikot. The next day ay maagang umalis si Azriel ng bahay upang mag-practice ng sayaw kasama si Clinzo kahit na si Ivan ang dapat na nagtuturo sa kanya ng sayaw. Maaga ang usapan ngunit tanghali na nagpunta si Azriel dahil sa mahabang traffic. Hindi sila sa company building magpa-practice dahil sa hindi pwede kaya sa rooftop na ng dorm nila Clinzo ang iniisip nila na place. Alam naman ni Clivian ang bagay na ito kaya naman panatag ang loob ni Azriel na pumunta sa dorm nila Clinzo. Si Clivian ang sumunod kay Azriel sa parking lot sa baba ng building ng dorm. Nakaitim na plain t-shirt lang si Clinzo na pangbahay talaga ngunit dahil gwapo ito ay mukha itong aalis. Akala ko ba, si Ivan ang magtuturo sa'yo? Bungad na ni Clivian. Na, practice lang naman to, sagati ni Azriel. Tumanggaw naman si Clivian. Sabay na pumasok ang dalawa sa elevator. Sa loob sila ng dorm dumiretso ngunit hindi pumasok sa loob si Azriel dahil hindi ito sanay at mas pinili na lang na magstay sa labas. Ang tagal mo naman, ani ni Clinzo na sumilip nang lumabas ito ng pinto. Sorry, traffic kasi. Awkward na ngumiti si Azriel. Tumanggaw tango naman si Clinzo. Tere na sa taas, ayan nito na nauna na sa paglalakad. Sumunod naman si Azriel kay Clinzo na walang kahit anong salita sa bibig nito. Parehong tahimik ang dalawa sa elevator na halos pati paghinga nila ay rinig na. Pagdating sa rooftop ay hindi maiwasan ni Azriel na magtaka dahil ang akala na tulad ng typical na rooftop ay open area. Ngunit ang rooftop na ito ay katulad lang rin ng practice room tulad sa OXE company. Pretty, right, kay abang nito. Tumanggo lang rin naman si Azriel dahil totoo namang magandang lugar na ito. Hindi naman nagsayang ng oras ang dalawa at nag-umpisa rin sila na mag-practice ng basic na steps. Ilang oras lang rin ang lampisa at pinili nila na sandali na magpahinga, naupo ang dalawa sa isang mahabang upuan doon at mahinang nag-usap. Marunong ka namang sumayaw. Hindi mo lang pinapansin, umpisa ni Clinzo na bumaling kay Azriel. I'm not, magaling ka lang talaga magturo, sagot ni Azriel na malapad na ngumiti. Na, Clivian and Ivan are the best dancers, si Clinzo. Kaya ba strict si Ivan? Taas ang kanang kilay ni tanong ni Azriel. Kaya nga nagulat kami na siya ang magiging mentor mo, ani ni Clinzo na bumaling kay Azriel. First time. Tanong ni Azriel. Noong Ivan. Hindi mag-aaksaya ng oras iyon sa pagtuturo, ani ni Clinzo na umiling. Talaga. Haste. Ani ni Azriel na bagsak ang balikat na bamantong hininga. Mukhang kailangan ko talagang galingan, dugtong nito. Walang reklamo yun.
Yar siya kay Clivian kung magrereklamo siya, sabi ni Cleanzone na may mahinang natawa.